Nasa isang opisina ngayon, ang dalagang nagngangalang Leticia Clark. Siya'y isang secret agent na may layuning panatilihin ang kalakasan ng pinapanigan nilang ahensya. Leticia, kailangan mo ba ng backup? Malaki-laki ang misyong haharapin mo. Ngayong wala na ang kakambal mong si Larissa, ikaw na ang papalapit sa posisyon niya. At ang misyong iniwan niya ay magiging misyon mo na rin. Noted, sir. Siya nga po pala. Kayang-kaya ko na po to. Mag-iingat na lang po ako. Talagang kailangan mo mag-iingat, Leticia. Baka nakakalimutan mo. May posibilidad na mga Anderson ang pumatay mismo sa ate mo dahil imposibleng walang foul play ang nangyari sa kanya. Makakasiguro kayo na uubusin ko ang lahat ng Anderson sa mundo. Mabuting panimula yan. Ngayon kailangan mo ng maganda para sa misyong naka-assign sa'yo. Opo, sir. Sige po. Mauuna na po muna ako. Sige. This time, hindi na natin palalampasin pa ang lahat ng mga katiwaliang pinaggagawa nila. Si Mr. Teroso na raw ang bahala sa magiging payment mo sa bawat misyong gagawin mo. Siya ang pinakamayamang naging kliyente natin, kaya hindi dapat natin siya bibiguin. Noted, sir. Sige po. Aalis na po ako. Tumango lang bilang tugon ang boss ni Leticia bilang tugon sa kanya. Nang makaalis na si Leticia sa opisinang iyon ay dumiretso na siya sa sekretong lokasyon ng kanyang mga gagamitin sa kanyang misyon na dating pagmamayari ng kanyang kakambal. Sa ilang minuto lang na naging biyahe ni Leticia ay nakarating na rin agad siya sa isang tahimik na lugar. Bumungad sa kanya ang isang pribadong bahay na kung titingnan sa panlabas na anyo ay simple lamang. Pero nasa loob nito, ang malawak na espasyo kung saan naroon ang lahat ng mga kinakailangan ni Leticia sa misyon. Nang makuha na ni Leticia ang kanyang mga kakailanganing kagamitan ay agad na rin siyang umalis sa lugar na iyon. Sasakay na sana siya ng kanyang sasakyang single na motor na kulay itim. Nang biglang tumunog ang kanyang cellphone, kaya agad niya itong sinagot. Ito pa ang kanyang pinsan na anak ng kapatid ng kanyang ina. Ano, okay na ba ang tracker, Evan? Panimula ni Leticia sa kabilang linya na sinagot naman agad ng pinsan niya. Oo, okay na. Naayos ka na. Ikaw ba? Handa ka na? May backup ka na bang kasama? Wala. Hindi na ako nagpasama sa ibang mga kasamahan ko. Kaya na natin to. Panahon na para magbayad ang mga Anderson sa mga ginawa nila sa atin. Ianda mo na ang ilang sako mo, Leticia. Panahon na para pagbayaran ng mga Anderson ang ginawa nila sa pamilya natin. Hindi na ako makapaghintay na makita silang isa-isang bumabagsak sa sahig habang nawawala ng mga malay. Mga mahinang nila lang nga naman. Saka lang nila nasasabing malakas sila dahil may mga tauhan silang inuutos-utusan. Ihahanda ko na ang bombang wawasak sa mga building na ninakaw lang nila sa pamilya natin. Hindi tayo titigil hanggat buhay pa mga hayop na yan. Walang kapatawaran ang ginawa nila sa kaibigan ko. Pati na sa kuya ko. Hindi ko sila mapapatawad. Kaya ihanda mong sarili mo dahil unti-unti nating babawiin na dapat ay nasa atin na mga kumpanya. Hindi dapat tayo ang nahihirapan eh. Sila ang nararapat na dumanas ng lahat ng mga nararanasan nating paghihirap. Pera natin ang nilulustoy nila. Sa mga luho nila. Kailangan nating mabawi ang lahat ng yun bago pa mapunta sa wala. Ako na ang bahala sa lokasyon ng mga target natin. At ikaw na ang bahala sa mga hakbang mo para makapasok sa buhay ng mga Anderson, okay ba? Yup, kaya ko na yun. Unang hakbang ko, magpapakilala akong kliyente na bibili ng ilang kahon ng wine. Paraan yun para mas maging malapit sa akin ang unang target natin, ang 3 lalaking pinsan ng mga Anderson. Isa rin ba sila sa mga nagplano ng pagsugod sa lugar natin, Leticia? Kilala ko yung 3 ungas na yun. At nakita ko sila nung sinugot ng mga leader ng mga Anderson ang lugar natin dati sa Santa Paralejas.
Kaya imposibleng hindi sila kabilang sa mga nagplano ng pagsugod sa lugar natin. Kaya kailangan din natin silang gantian. Kinawawa nila ang Santa Paralejas. Nadamay ang maraming tao nang dahil sa pinaggagawa nila doon. Hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala sa isip ko kung paano nila pinahirapan yung kaibigan ko. Masyado na silang mapangabuso. Kailangan na natin kumilos bago pa nila isa-isahin ang iba pa nating mga kaanak. Uubusin nila tayo kapag hinayaan lang natin nilang pakalat-kalat. O siya, sige na. At nang maligpit na natin silang lahat, nang makapaghiganti na tayo at nang magawa ko ng misyon ko sa mga Anderson. Sige. Chat mo na lang sa akin kung saan ka pupunta mamaya at nang matrack ko kung saan nagtatago ngayon ang unang target natin. Hindi mo pa pwedeng hanapin ngayon yung location nila? I tried to track their main hideout but unfortunately, wala akong nakita. Kaya kailangan ko makita kung saan sila nagmula para magkaroon ako ng patterns at nang malaman ko ang lugar na pinagtataguan nila sa ngayon. Hindi natin sila mamadaliin. Uunti-untiin natin sila. Ikaw ang bahala. May tiwala ako sa iyo dahil pinsan kita. Alam mo kung gaano kahalaga ang misyon na hawak natin. Ang mahalaga ngayon, ang makapaghiganti tayo sa mga Anderson. Pagkatapos nun, pwede na tayo magsimula ng panibagong buhay. Sige na. Mamaya na lang tayo mag-usap ulit. Mag-iingat ka, Leticia. Salamat, Insan. Paalis na rin ako dito sa lugar na pinuntahan ko ngayon. Babalik na rin ako ng opisina para kunin yung iba pang mga kailangan kong papel. Kailangan kong maging malapit sa mga Anderson. Good luck sa atin. Good luck. Kaya natin to, tiwala lang. Nang matapos na ang naging usapan ng magpinsan ay agad nang pinandar ni Leticia ang kanyang motor at dali-dali nang umalis ng lugar na iyon. Sa mabilis niyang pagpapatakbo, agad siyang nakarating pabalik ng building ng agency kung saan miyembro siya rito. Pagbaba niya ng kanyang motor, agad niyang tinungong isang kwarto kung saan naroon ang lahat ng mga kinakailangan niyang files patungkol sa pagkakakilanlan ng kanyang mga target. Agad na pumasok si Leticia rito at kinalkal ang ilang mga kahon na naglalaman ng iba't ibang kasong natapos na. Ang ibang kaso roon ay ibinasura na lamang dahil masyadong delikado ang ibang mga misyon. Nang mahanap na niya nga mga kakailanganin niyang mga papel ay agad na siyang umalis. Magtutungo siya ngayon sa kanyang kondo upang hintayin ang tamang pagkakataon para sa unang hakbang na kanyang gagawin. Sa kabilang banda, narito naman ang isang lalaking napakakisig kung mapagmamasdan ang pisikal niyang anyo. Siya ay si River Ethan. Isa siyang bilyonaryo na negosyante. Bianca, ikaw nang bahala sa opisina ko. Umuwi muna ako ng Pilipinas para kumustahin sila kuya. Kapag may mga kliyenteng gusto ako makausap, pakisabi na lang wala ako dyan sa California. Tawagan na lang nila ako o kaya naman mag-email na lang sila sa akin. Mapabasa ko naman eh. Sige. Oo, sige, thanks. Ani itong si River sa kabilang linya. Ang kausap niya rito ay ang kanyang sekretarya. Agad na ibinaba ni River ang kanyang cellphone nang matapos niyang makausap ang kanyang sekretarya. Ayaw niya muna nang may umabala sa kanya ngayong gusto niyang magbakasyon sa Pilipinas. Paglabas niya ng airport ay agad siyang sinalubong ng kanyang dalawang nakatatandang kapatid na lalaki. River! Welcome back, my youngest brother! Bungad ng panganay sa kanilang tatlo na si Roland, sabay yakap nito sa kapatid. Nang makabitaw sa pagkakayakap kay River ang panganay, sumunod ang isa pa niyang kuya. Sa wakas, buwi ka na rin. Namimiss mo siguro yung suntukan natin oh. Nito, siya ay si Reister. Ang pangalawa sa kanilang magkakapatid na makabitaw ito sa pagkakayakap kay River ay inakbayan naman ito. Ano? Kamusta ka na? Matagal kang hindi nagparamdam sa amin ah. Sumagot si River. Ito, okay naman ako. Siya nga pala kuya. Nasaan si Dad? Kasama niyo ba sila ni Mommy? Nang dahil sa itinanong ni River ay natahimik ang dalawa niyang mga kapatid at napayuko na lamang.
River, wala na mga magulang natin. Malungkot na pagtatapat ng katotohanan ng panganay. Pilit na natawa si River. Joke lang yan. Hindi yan totoo. Nagbibiro lang kayo, di ba? Pues, hindi magandang biro yun. Nasaan ba talaga sila, Mami? River, wala na nga sila. Patay na sila. Hindi kami nagbibiro ni Kuya Roland. At totoo yun. Ani Reister habang nangingilid ang mga luhang kanina pa niya pinipigilang bumagsak. Nang marinig ni River ang binalita sa kanya ng kanyang mga kapatid ay napayukom na lamang ang kanyang mga kamao. Bakit? Bakit hindi niyo agad sinabi sa akin? Bakit tinintay niyo pang bumalik ako ng Pilipinas bago ko malaman ang tungkol dito? Galit na ani ni River sa kanyang mga kapatid. Sumabat si Roland. Ayaw naming masaktan ka. Gusto mo naming sabihin sa'yo pero ang pilidad sa amin eh. Saka lang namin ipapaalam sa'yo kapag nakabalik ka na dito sa Pilipinas. Kaya ngayong nandito ka na. Ngayon lang namin nasabi sa'yo. Sorry. Sorry kung ngayon lang namin nasabi sa'yo yung totoo. Ayaw ka naming magluksa habang busy ka sa trabaho. Ayaw namin isipin mo pa sila, Daddy. Pero kapatid niyo pa rin ako. At anak nila ako kaya kahit na alam niyong masasaktan ako habang nasa trabaho, dapat sinabi niyo yun. Dapat sinabi niyo sa akin na wala na sila, Mami. Wala na pala akong madadat ng mga magulang dito. Umuwi ako para makasama ko kayo. Tapos malalaman ko lang na wala na tayong mga magulang. Sino gumawa nito sa kanila? Sino? Gusto kong malaman kung sino ang pumatay sa mga magulang natin. Ipaghiganti ko sila. Ipaparanas ko sa mga gumawa nun sa mga magulang natin na hindi basta-basta ang pinangga nila. River, delikado kapag bigla mong susugurin ang gumawa nun sa mga magulang natin. Hindi mo siya lubusang kilala. Siya? Iisa lang siya, Kuya Ray? Sino siya? Gusto ko siyang makilala. Hindi mo siya kaya, River. Sinubukan na namin siyang papagsakin ni Kuya Roland pero nabigo kami. Masyado pa siyang malakas sa ngayon. Kailangan nating magkaisa para mas lumakas tayo sa grupo niya. Sino ba mga walang yang taong yun? At nang mapatamahan ko na ng mga pala ng mga baril ko. Malalaman mo rin kung sino siya, River. Sa ngayon, magliwaliw ka muna habang inihahanda mo ang sarili mo sa mga hakbang na gagawin natin. Dahil hindi lang tayong pinerwisyo ng ayop na taong yun. Ibig sabihin marami na siyang napatay. Malakas at malaki ang grupo niya. Matagal na rin sila nag-ahari-harian sa nasasakupan nila. May mga sinalakay na rin silang mga maliliit na mga lugar. At marami ang napatay nila sa mga lugar na yun. Ginagamit na rin nila ang apelyido natin para pagtakpan ng mga ginagawa nilang katiwalian. Sumingit na sa usapan nila Roland si Riester. Sumusobra na sila. Hindi na tama ang ginagawa nila sa taong bayan. Lalong-lalo na sa pamilya natin. Masyado nang nagiging gahaman ng kalaban natin yan. Kailangan nang may pumutol sa mga sungay niya. Ngumisi si River. Bakit sungay pa? Kung pwede namang ulo na lang niya. Bahagyang natawa na lamang ang mga kapatid ni River nang dahil sa sinabi niya. Akala ko matapang na ako. May mas matapang pa pala sa akin. Naiiling na sabi nitong si Riester. Mas maangas pa nga sa akin tong sa bunso eh. Natatawang tugon naman ang panganing niya si Roland. Habang natutuwa mga kapatid ni River sa kanya, siya naman ay walang pakialam. Ang nasa isip niya ay kung paano siya makakapaghiganti sa mga pumatay sa kanilang mga magulang. Masakit para sa kanya ang biglang pagkawala ng mga magulang nila. Kaya ang dapat na masaya niyang pagbabalik ay napalitan ng lungkot at galit. Para malibang, pumunta sa River sa isang isla na walang gaanong tao. Palubog na rin ang araw nang makarating siya sa islang to. Kararating niya pa lang, agad na siyang pumunta sa mini bar na nasa islang iyon para kumuha ng maiinom na beer.
Nang makabili na siya ay bumalik na siya sa dalampasigan para magpalamig at saglit ang makalimot sa sakit na kanyang nararamdaman niya ngayon. Kung maaga ko lang sanang nalaman, nakasama ako sa libing nila Dad. Kaso, huli na eh. Last na Pasko na pala namin magkakasama last year. Hindi na pala mauulit yun. Napabuntong hininga na lamang si River habang mapagal na naglalakad sa gilid ng dalampasigan. Habang unti-unting itinutungga ang laman ng bote ng beer na hawak-hawak niya. Hanggang sa may nakita siyang isang bench na nasa tapat ng maliit na puno ng nyog. Umupo siya rito. Maya-maya pa ay may umupong babae sa isang gilid ng bench. Paalisin sana ito ni River pero bigla siyang nginitian ng babae. Problemado ka, no? Tanong ng babae kay River. Ngumisi ang binata. Hindi, nagpapahangin lang. Hinarap ng babae sa River. Bakit? Anyari, mukha kang namatayan ah. I am. Totoo? Yes, my parents died. Ano nga'y kinamatay nila? Someone killed them. Condolence, nakikiramay ako sa pagkawala ng mga magulang mo. Hindi na kumibo pa si River at tumungga na lamang ng beer hanggang sa napakwento na lamang ang dalaga. Alam mo bang wala na ako mga magulang? Pinatay rin sila ng mga masasamang tao. Tulad ng ginawa nila sa mga magulang mo. Alam kong masakit yan at mahirap makausap mula sa sakit na yan. Kasi naranasan ko na. Magpakatatag ka lang. Makakaya mo rin yan. Anang dalaga kay River. Salamat. Maikling tugon itong si River na hindi man lang tinapunan ng kahit na isang tingin ng babaeng katabi niya sa bench. Muling nagsalita ang babae. I'm Leticia. Leticia Clark. Ikaw ba? Anong pangalan mo? I'm River. River Ethan. Nice to meet you, Ethan. Can you please leave me alone? You're kinda annoying. Ang ingay-ingay mo. Napakurap-kurap na lamang ang babae nang dahil sa biglang inasal ni River. Mukhang nabigla ito sa pagkakasigaw sa kanya ng binata. Oh, I'm sorry. Sige, hahanap na lang ako ng ibang mauupuan. Go! Hindi mo kailangan sabihin pa sa akin. Putol ni River sa sinabi ng babae na walang iba kung hindi si Leticia. Sa kabilang banda, si Leticia ay nagbalik na sa hotel room na kanyang tutulugan ngayon. Pumunta siya dito sa lugar na ito dahil ang sabi sa kanya ng pinsan niyang si Ivan ay namataan niya ang isang sasakyan ng mga Anderson na nasa islang ito. Kaya dali-daling pumunta rito si Leticia. Nagbabakasakali siyang magkaroon siya ng ebidensya na kriminal ang mga Anderson. Pero iba ang nakuha niya ngayon. Agad niyang kinawagan ng pinsan niyang si Ivan para iparating ito. Ang ganda rito, Insan. Ngayon lang ako nakapunta rito. Leticia, hindi ka pumunta dyan para magliwaliw. May mission kang dapat na gawin. Kaya ka hinahayaan ng agency na pumunta sa mga lugar na alam mong may makukuha kang hint para maresolba ang mission na kailangan mong gawin. Alam ko naman yun eh. Siya nga pala. May lalaki akong na-meet. Sino naman yan? Sa pagkakatanda ko, River Ethan ang pangalan niya. Pwede mo bang hanapin yung information ng lalaking yun? Bakit ko naman hahanapin? Para saan? Ewan ko ba sa sarili ko? Curious ako sa pagkatao ng mokong na yun eh. Kaya kung okay na, ipahanap ko sa'yo yung personal info nun. Baka naman pwede mo akong matulungan. Bakit? May naging atraso ba sa'yo yung lalaking yun? Wala naman. Sinigawan lang ako kanina. Ha? Sinigawan ka niya? Aba, hayop pala yung lalaking yan eh. Naninigaw ng babae. Ano, uupakan na ba natin? Ang OA mo naman, Insan. Kasalanan ko naman kaya niya ako ginanon. O, ano naman bang kagaguhan ng ginawa mo? Kagaguhan ba yun? Nakipag-usap lang naman ako sa kanya. Nakipag-usap ka lang tapos sinigawan ka ba? Aba, hindi na tama yun. Nasaan ba siya nang maupakan ko na? Ipakita mo sa akin. Dali! Iahanda ko na yung kamao ko para sa'yo. Hindi mo kakayanin yon. Mas matangkad siya sa'yo. Ang malala pa,
Pangit ka tapos gwapo siya. Aray ko po, gwapo pala. Tapos matangkad pa, baka maputi pa. Huwag mo sabihin. Tama ka naman eh. Maputi at makinis rin ang mukha niya. Ikaw kasi parang rough road yung mukha mo. Talong-talo ka talaga. O, tingnan mo, sinisigawan ka na nga. Ipagtatanggol mo pa yung lalaking yun. Kasalanan ko naman kasi talaga. Naging makulit kasi ako. Tanong ako ng tanong sa kanya hanggang sa siguro. Nainis siya sa akin. Hayaan mo na. Hindi ko naman siya kakausapin. Ang aasikasuhin ko ay yung trabaho ko. Yan. Yan ang magandang nasabi mo ngayon. Ipagpatuloy mo yan. Bakit? Kailan ba ako nagsabi ng hindi maganda? Ewan ko sa'yo. Matutulog na ako mamaya. Gagala muna ako dito bago ako bumalik dyan. Bahala ka sa buhay mo, basta huwag mong kakalimutan yung mission mo, ah. Laging nasa utak ko yun. Kaya wala kang kailangan ipag-alala. Ang alalahanin mo yung next target location ng ibang Anderson. Lalong-lalo na yung magkakapatid na Anderson. Oo na, sige na. Mukhang enjoy ka dyan eh. Oo naman. Okay pa sana kung wala nang nagawang kagagahan eh. Iwan ko sa'yo. Sige na, papatayin ko na tong tawag. Wala nang kwenta rin pala yung ikukwento mo. Dapat hindi ko na pala sinagot. Kapag hindi mo sinagot yung mga tawag ko, panigurado akong ikaw ang mauuna sa akin sa impyerno, sinasabi ko sa'yo. Bahala ka na nga sa buhay mo. Balitaan mo na lang ako kapag may updates kang maganda, ah. Huwag na! Naiinas na tugon ni Leticia saka pinatayan ng tawag ang pinsan niyang si Ivan. Ibinagsak na lamang niya ang kanyang katawan sa kama na naroon sa nirentahan niyang hotel room. Napatingala na lamang siya sa kisame ng kwartong tinutuluyan niya ngayon nang dahil sa pagod na kanyang nararamdaman. Nang dahil na rin sa mahabang biyahe niyang papunta sa islang ito. Malayo-layo na kasi ito sa syudad. Nang dahil sa pagod, nakatulog na siya ng tuluyan. Kinabukasan, nagising na lamang siya sa mga katok na kanyang narinig mula sa pintuan ng kanyang kwartong tinutulugan niya. Dahan-dahan niyang binuksan ang pintuan at bumungad sa kanyang lalaking kumausap sa kanya kinagabihan na nagngangalang River Ethan at may dalang isang bouquet ng kulay pula ng rosas. Ethan, ano ginagawa mo dito? Bungad na tanong ni Leticia sa binata. Sumagot ito. Gusto ko lang sana mag-sorry sa inasal ko sa'yo kahapon. Pasensya na. Problemado lang talaga ako. Pasensya na talaga. Okay lang yun. Naiintindihan ko naman eh. Tsaka, naging masyado akong madaldal kahapon yung kausap kita. Ako ang dapat na mag-sorry sa'yo. Ako ang may mali. You just want to approach me tapos ganun na lang yung inasal ko sa'yo. Nadamay ka pa sa sama ng loob ko kaya pasensya na. Okay lang. Ano ka ba? Naiintindihan ko naman yung sitwasyon mo eh. Nasasaktan ka lang kahapon kaya may nagawa sa akin yun. Galing na ako sa sitwasyong yan, kaya maiintindihan kita kung maibubuntun mo ang galit mo sa iba. Kaya, sorry sa nagawa ko sa'yo. Ano nga ulit ang pangalan mo? Leticia. Leticia Clark. Ang ganda pala ng pangalan mo tapos ang ganda mo pa. Nasungitan lang kita kahapon. Tsaka, nakainom ka nun eh. Kahit na. Sorry pa din. Ito nga palang bulaklak para sa'yo to. Sorry ulit sa inasal ko. Mauna na ako. May kailangan pa akong gawin eh. Inabot ni Leticia ang bulaklak na ibinibigay ng lalaki saka siya tumagon. Sige, mag-iingat ka. Salamat sa bulaklak. Nang matapos na maibigay na River ang bulaklak ay agad na siyang umalis. Iniwan niya mababangong mga rosas sa bisig ni Leticia. Hindi alam na Leticia pero napangiti siya sa ginawa ng binata sa kanya. Ngayon lang kasi siya nakaranas ng ganito. Sa mga sumunod na araw, naging madalas pa ang pagkikita nila River at Leticia sa isang minibar na naroon sa isla. Habang lumilipas sa mga araw, mas naging malapit ang loob nila sa isa't isa. Hanggang sa opisyal na nga silang naging magkaibigan. Ngayon ay nasa iisang bench na lang sila. Ito ang bench kung saan sila naging magkatabi nang una silang magkita at magkakilala. Siya nga pala. Gusto lang kitang tanungin, Leticia. What happened to your parents? Maaga silang nawala sa akin. Kasama na doon yung kakambal ko na si Larissa.
Sila mama, pinatay sila ng mga miyembro ng masasamang loob. Sa Larissa naman, naaksidente siya. Pero malakas ang kutob ko na may foul play na naganap sa pagkakamatay ng kakambal ko. Kilala mo ba yung mga yun? Oo, kilalang kilala ko sila. Sino yung mga yun? Mga tauhan sila ng mga Anderson. Ilang pamilya ang nawala ng mga mahal sa buhay ng dahil sa ginawa nila. Sa dating barangay na kinabibilangan namin ng pinsan ko. Kumunot ng noo si River ng dahil sa kanyang nalaman. Hindi masama ang mga Anderson at kaya kong patunayan sa iyo yun. Kahit wag na, baka dito sa bagay na to pa tayo magtalo eh. Paniwalaan mo, gusto mong paniwalaan, River. Pero hindi mo ako mapipilit na paniwalaan yung sinasabi mo. Kasi, sobrang hirap paniwalaan eh. Lumaki ako at kinalimutan ko na ang tingin sa mga Anderson ay masasama. Kaya kung ako sa'yo, sarilihin mo na lang yung paniniwalang yan dahil kahit kailan, hinding-hindi mo ko mapapaniwalang mababait sila. Kilalang kilala ko ang mga Anderson. Mas kilala ko pa sila kesa sa inaakala mong sila. Kaya imposible yung sinasabi mo. River, paano mo hindi nasasabing hindi sila masasama? Sila nga yung pumatay sa mga magulang namin ng pinsan ko. At saka, sa iba pang mga pamilya. Hindi ka nakakasigurado kung sino ang tunay na kalaban mo, Leticia. Hindi ang mga Anderson ang kalaban mo dito. Ang talagang kalaban mo ay siya ring kalaban ko. Ha? Ang mga Anderson din ang mga kailaban mo? May atraso rin ba sila sa'yo? Oo, pero mababaw lang. See? Kaya hindi mo ko mapapaniwalang hindi sila masama. Hindi sila ang kalaban mo, Leticia. Dahil ang tinutukoy mo pumatay sa pamilya mo, ay siya rin pumatay sa mga magulang namin ng mga kuya ko. Kaya kailangan ko mahanap yung taong yun para makamit ko ang hustisya na gusto ko. Huwag kang magbintang ng kung sino-sino, Leticia. Dahil baka ikaw rin ay nalilin lang ng hayop ng taong yun. Lalong-lalo na kung isa sa mga makapangyarihan ng pamilya nyo. Hindi siya titigil hanggat hindi niya kayo napababagsak. Panigurado akong kapag nalaman mo na ang patungkol sa sekreto niya, hindi malabong isunod ka niya sa hukay. Gusto mo bang mangyari sa iyon? Ha? Sinusubukan mo bang guluhin ang isip ko, Ethan? Hindi. Nagsasabi lang ako ng totoo. Mali ang kinamulatang mong katotohanan, Leticia. Hindi mga Anderson ang mga kalaban mo dito sa labang to. Bakit? Sa tingin mo ba sino ang taong kriminal na nasa likod ng lahat ng to? Yun ang kailangan nating malaman. Yun ang kailangan kong alamin sa mga kapatid ko. Hindi pa kasi nila sinasabi sa akin kung sino yun eh. Alamin ko pa. Kung iisa lang din naman ang layunin natin, bakit hindi pa tayo magtulungan? Hindi pwede. Kaya na namin ng mga tauhan ko to. Hindi mo pa ako ganong kilala, River. Bakit? Sino ka ba sa akala mo? Isa kang secret agent, di ba? Teka, paano mo nalamang? Hindi na mahalaga kung paano ko nalaman. Kung gusto mong malaman ang buong pagkatao ko, sasamahan kita sa amin at ipapakilala na rin kita sa mga kapatid ko at nang malaman nila ang pakay mo. Baka sakaling matulungan natin ang isa't isa sa gusto nating makuha. Oh, ano pa bang ginagawa natin dito? Umuwi na tayo sa inyo tsaka nang makapagsimula na tayo sa mga kailangan nating gawing hakbang. Ayokong madali na mga bagay-bagay. Since malapit na ang batuhan, doon magandang umatake dahil magiging busy ang lahat at walang makakapansin na magiging hakbang natin. Kaya kailangan muna nating pagandahan ang lahat ng mga plano natin bago natin gawin. Bukas pa ang uwi ko. Kailangan ko munang maglibang dito kahit ngayon lang. Kailangan kong pakalmahin yung sarili ko. Ayokong umuwi hanggat hindi pa ako okay. Siguro pagkatapos kitang may pakilala sa mga kapatid ko, pwede na akong lumipat ng tirahan. Ha? Bakit naman? Hindi ako matatahimik hanggat nasa mansyon ako. Kailangan kong lumipat para makapagsimula ulit ako ng bagong buhay habang nandito ako sa Pilipinas. Pagkatapos ko sigurong mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang ko, babalik na ako ng California para hindi sayang ang oras ko sa pagbumukmok. Itutuon ko na lang sa trabaho ang lahat ng oras ko. Ikaw ba? Anong plano mo? Hindi ko alam. Siguro mag-i-stay pa rin ako sa trabaho ko ngayon. Wala akong ideya kung paano magiging takbo ng buhay ko pagkatapos ng misyong to.
At humaba pa ang usapan ni na Leticia at River hanggang sa napunta na sa biruan ang usapan nilang dalawa. Leticia, Yes? may boyfriend ka na ba? May nakikita ka bang tumatawag sa akin minuto? Wala naman. Wala naman pala eh. Nagtanong ka pa? Nagtatanong lang naman ako eh. Halata namang wala pa akong boyfriend. Kailangan mo pang ipabukas sa akin na wala na talagang magkakagusto sa akin kasi hanggang ngayon single ako. Hayaan mo. Kapag nag-60 years old tayo tapos parehas pa tayong single, edi tayo na lang. Ano? Kapag nag-60 tayo? Parang imposible namang mangyari yan. Baka nga patay na ako niyan eh. Ang sama mo naman sa sarili mo. Hindi mo man lang ba gustong maranasan na magkaroon ng mabait at maalagang asawa? Gusto ko. Pero baka kapag nalaman niya yung trabaho ko, baka bigla siyang ma-off. Kaya wag na lang. Ayoko makasakit ng damdamin ng ibang tao. Pero pumapatay ka ng tao. Trabaho ko yun. Trabaho ko rin ba ang bigyan ng chance sa mga magkakagusto sa akin? Hindi, pero alam mo, di ba? Na ano? Na magkakaroon din ng taong tatanggapin ako ng buo? Oo, mali mo ako pala yun. Joke ba yan? Oo, bakit? Kapag tinotoo ko ba, maniniwala ka sa akin? Hindi. Wala ka namang pag-asa sa akin eh. Talaga lang ah? Ano ba yung mga tipo mo sa isang lalaki? Unang-una sa lahat, hindi River ang pangalan. Pangalawa, hindi mahangin na gaya mo. Pangatlo, hindi piling kagaya mo. Kaya ako na ang nagsasabi sa'yo, wala ka sa hinahanap ko. Ang sakit mo naman, Leticia. Sorry na lang. Pagiging magkaibigan lang talaga ang kaya kong i-offer sa'yo. Ang ganda mo pa naman. Sayang lang ang ganda mo kung sa iba ka mapupunta, kayang-kaya kitang alagaan. Kayang-kaya ko ring alagaan yung sarili ko. Alagaan mo na lang yung pagiging piling mo. Malay mo maging trilyonaryo ka sa kagaganyan mo. Ang labo naman ng mga babae. Ang akala ko pa naman, matitipuhan ako ng magaganda dahil gwapo naman ako. At may matigas akong pangangatawan. Hindi gaya ng mga hinahanap ng mga babae na patpati na nga. Wala pang pera. May iba't ibang taste ang mga babae. Parang sa inyong mga lalaki lang. Ayaw nyo sa hindi na virgin, di ba? Hindi naman lahat ng lalaki virginity ang hangad na makuha sa isang babae. Kaya ko na lang. Ang gusto ko lang naman yung maalagaan ako at yung lalambingin ako pagkatapos ko sa trabaho para lang mawala yung pagod ko. Kung ayaw mong nilalahat ko kayo, huwag nyo rin kaming lahatin. Dahil hindi lahat ng babae pera lang ang habol sa mga mayayamang lalaki. Mas malinis kasi at daddy material kapag maalam sa buhay. Ako may trabaho naman ako, kaya hindi ako magiging pabigat sa magiging karelasyon ko. Ang dami mong sinasabi. Nagiging maingay ka na naman. Naiirita ka sa kaingayan ko? Pwes ikaw ang lumayas dito sa bench. Ang galing mo naman. Ako ang naunang mapo dito, sumunod ka lang eh. Ganyan ka ba sa mga babae? Pinapatulan mo kapag tinutoyo? Tama ba yan? Bakit? Tinutoyo ka ba? Hindi ba halata? Halata nga eh, pati ako nadadamay. Ano gusto mo at mabilan kita? Pagkain lang gusto ko. Anong ang klaseng pagkain? Yung twisted potato chips. Alam mo ba yun? Masarap yun eh. Bilhan mo akong 5 piraso nun. Meron ba dito nun? Mga mini resto ang nandito, Leticia. Walang maliliit na stall dito. Pahihirapan mo pa ako eh. Kung wala nang gusto ko, pwede naman yung gusto mo na lang. Ayaw mo ba ng lasagna? Hindi ka ba kumakain nun? Anong hindi? Isa sa mga paborito ko nga yun eh. What about pizza with a lot of cheese and pepperoni? Pizza? Hindi ako gaano. Pero kumakain naman ako nun. Lalo na yung medyo maanghang. Ang sarap nun. We're on the same page. I didn't expect this to happen. Bakit? Anong meron? Kumakain ka rin pala ng mga paborito ko. Lalong-lalo na yung lasagna. Siguro mahilig ka rin sa siopaw at Shanghai. Hindi ka nagkakamali. Paborito ko yung mga yun. Pati nga Shanghai eh. Kaya ka pala tumataba. Ang dami mo palang paborito. Grabe ka naman sa akin.
Hindi ba pwedeng lumulusog lang? Napaka-red flag mo Nababody shame ka ng babae. Porke ba maganda ang pangangatawan mo, may karapatan ka ng pagsabihan ako ng ganyan? Joke lang naman eh. Hindi yun magandang joke, River. Ikaw kaya sabihin ko mukhang paa kahit na may magandang pangangatawan. Matutuwa ka kaya? Hindi, di ba? Kaya wag mong gagawing biro ang pangungutya sa iba. Napakapangit na ugali nun. Oo na po, boss. Hindi na po ako uulit. Kung pagalitan mo ko para kang ina. What if ikaw talaga yung nanay ko sa past life? Ang ganda mo naman, ay. Tigilan mo nga ako, hindi naman ako mukhang nanay Baka ikaw mukhang lolo ka. Bakit? May puti na ba akong buhok? Wala pa nga Ang tagal namang tumubo. Nakakainipintay na magmukha kang ermitanyo sa paningin ko. Naiinis na ako sa'yo Kaunti na lang at bibingko ka na sa akin. Baangas ka lang sa panlabas pero titiklop ka rin sa akin. Hindi man ngayon pero sisiguraduhin ko matatanggal ang lahat ng angas mo sa katawan kapag ako na naging boyfriend mo. Asa ka? Maghanap ka na lang ng ibang babae dyan. Hindi nga kita matitipuhan kahit kailan. Tandaan mo yan. Tatandaan ko yung sinabi mong yan Sisiguraduhin ko lulunukin mo lahat ng mga sinabi mo sa akin ngayon. Bakit? Anong binabalak mong gawin? Liligawan kita pero bago ko gawin yun, kailangan muna nating makamit ang hustisya na kailangan nating makuha. As if naman kung sasagutin kita. Kapag hindi mo ako sinagot, ito ang first time kong magiging broken-hearted ako. Deserve. Masyado kasing feeling Hindi ka ba naaawa sa akin? Gusto mo ba akong maging sobrang malungkot? Don't worry, I can buy you $1 million worth of engagement ring. Kahit bilyon pa ang halaga niyan, hindi kita sasagutin. Mas mahalaga yung mission ko kaysa sa inyo. Ang naging usapan nila Leticia ay mas lalo pang lumalim ng lumalim. Hanggang sa mapadpad na sa misyong kailangan gawin ni Leticia ang usapan. Anong klaseng mission ba yan? Tanong nitong si River sa dalaga. Agad namang sumagot si Leticia. Misyong ubusin ng lahi niyo mga Anderson. Yun ang mission ng kakambal ko na namayapa na at ipinasa sa akin. What? Para saan naman? Hindi ko alam kung para saan. Basta ang alam ko, masasama ang mga Anderson sa paningin na nag-utos sa akin. Malaki ba ang perang inalok nila sa'yo para lang upusin ng mga Anderson? Malaki-laki. At may bonus pa ako kapag napatay ko raw ang 3 magkakapatid na Anderson. Yun lang ba? Panigurado kung siya ang tunay na kalaban natin dito, Leticia. Walang kanalaman ng mga Anderson sa panunugod ng mga barangay at ibang mga sityo. Ginagamit lang nila ang apelyido ng mga Anderson para maging mabango ang pangalan nila ng tunay na kriminal. Kailangan na nating kumilos bago pa ulit sila sumalakay. Baka tuluyan ang masira ang apelyido ng mga Anderson kapag nagpatuloy pa sila sa gawain nilang yan. May clue ka na ba kung sino yung taong yun? Wala. Wala akong clue. Pero hindi malabong kilala niya ang buong Anderson. Kung tama man ang hinala ko, hindi malayong patayin niya ang buong angka ng mga Anderson. Tulad na nga ng sinabi mo, inutos sa inyo yan at napahamak ang kapatid mo. Sa palagay ko, kagagawan niyo na nagutos sa'yo. Kasi bakit niya ipapapatay ang mga Anderson? Kung siya mismo ang gumagamit ng apelyido ng mga Anderson para sirain ang pangalan nila sa publiko. Bakit parang ang laki ng galit niya sa mga Anderson? Baka naman kasi may ginawang anomalya ang mga Anderson sa kanya. Kaya siya naghihigante. At pati yung mga magulang namin at mga kapatid. Nadamay ng dahil sa mga Anderson. Puwisit talaga mga Anderson yan. Ipinahama kaming lahat. Kung sa mga Anderson lang siya galit, bakit kailangan niya pang guluhin ng ibang barangay? Kahit na hindi sakop ng mga Anderson, pinupuntarya niya. Mag-isa lang siya pero parang hawak niya sa leg ang mga tao. Tawagan na lang kaya natin yung mga kuya mo at ang makausap na natin. Ano sa tingin mo? Hindi sasagot yung mga yun. Mga busy sa kanya-kanyang trabaho nila. Sige na, bukas na lang natin pag-usapan yun. Kailangan muna nating magliwaliw ngayon. Sasama ka ba sa akin? Akala ko ba ipapakilala mo ako sa mga kuya mo? Oo nga pala. Doon na rin natin pag-usapan ang mga kailangan nating pag-usapan. Isang tabi mo muna yan at mag-enjoy.
Malayo ang lugar na to sa syudad. Panahon mo na para ma-enjoy ang bawat oras mo dito na walang aalahaning trabaho. Tama nga naman. Tamang relax na muna ako dito. Ang kaso, hinahabol ako ng mission ko. Huwag mo na lang ituloy yung misyong pinapagawa nila ngayon. Ang alamin mo ay kung sino talaga ang pumatay sa mga magulang mo. Pero huwag mo ipapahalata na may nalalaman ka. Dahil baka ipapatay ka nila kapag nalaman nilang may alam ka. Nag-iingat naman ako eh. Ikaw, kailangan mo ring mag-ingat. Hindi ka pa yata marunong makipaglaban eh. Don't underestimate me. Hindi mo pa ako lubusang kilala, Leticia. Masyado ka namang pa-mysterious. Makikilala rin naman kita. Mas masaya kapag may thrill. Nakakawalang gana kapag sinabi ko agad. Baka tauhan kayo ng mga taong pumatay sa mga magulang ko ah. Hindi ako masamang tao, Leticia. Hindi ako ang kalaban mo. Hindi rin ang mga Anderson. Bigyan mo muna ako ng proof na totoong kakampi namin ng mga Anderson. Hindi mo sila kakampi pero panig sila sa'yo. Paano naman ako nakakasigurong panig sila sa ipinaglalaban ko kung sila mismo ang tatanungin ko? Babait sila, Leticia. Hayaan mo't ipapakilala kita sa kanila para ikaw mismo makasaksi na wala silang kinalaman sa lahat ng paratang niyo sa kanila. Hindi na kumibupa si Leticia. Napabuntong hininga na lamang siya dahil hindi na niya alam kung sino nga ba ang papanigan niya. Kinabukasan, sabay na umalis ng isla sina Leticia at River. Dito na nila tinuloy ang binabalak nilang pagpunta sa bahay ng mga Anderson. Nang sumakay si Leticia sa kanyang motor, napansin niya na ang tatak ng kotseng pinagsakyan ni River ay tatak ng mga Anderson. At dito na siya, kinutuban. Ano kaya ang koneksyon ni River sa mga Anderson? At talagang malapit siya sa kanila. Pabulong na tanong ni Leticia. Kahit na nag-aalangan ay sinundan niya pa rin ang kotse na pinagsakyan ni River. Hanggang sa makarating sila, bumungad sa paningin ni Leticia ang isang klase ng mansyon na talagang mamahali ng halaga. Pagkababa ni River ng kotse, agad siyang sinalubong ng ilang bodyguards at kasama na rito ang lahat ng mga kasambahay. Binati nilang lahat sa River. Napatingin sa gawin ni Leticia ang binata at nginitian siya nito. Bumaba sa kanyang motor si Leticia at sumunod kay River. Ipinakilala siya bilang bisita sa mga kasambahay at sa lahat ng mga tauhan nilang naroon. Maya-maya pa'y may lumabas na 2 binata mula sa kung saan man. May dalang baso na may alak ang isa at ang isa naman ay nakapamulsang nakatitig kay Leticia. At dito na nga nakilala ni Leticia ang pagmumukha ng 2 lalaki. Kaya napalayo siya ng bagya. Teka, kilala kita! Sigaw niya sabay labas ng kanyang baril. Itinutok ito sa 2 binata. Kayo ang Anderson Brothers, tama ba ako? Huwag niyo akong lalapitan. Napangisi na lamang ang lalaking nakapamulsa. Ayos tong babaeng dinala mo rito, River. Mas maangas pa sa'yo, bro. Anito. Napabuntong hininga na lamang si River at naiiling na sumagot. She's my friend. She's Leticia Clark. Isa siya sa mga naging biktima ng pumatay sa mga magulang natin. Mas lalong kumunot ang noon ni Leticia nang marinig niya ang tinura ni River kaya napalingon siya sa kinatatayo ng binata. Isa kang Anderson? Tanong niya rito. Tumangulang ang binatang si River habang nakataas ang kanyang mga kamay. Kakasahan na sana ng baril ng mga bodyguard si Leticia nang biglang sumenya si River sa mga ito. No, huwag tutukan ng armas si Leticia. Sumunod naman silang lahat. Sumali sa usapan sila River ang lalaking may hawak na isang pasong alak. I'm Roland. Ako ang panganay sa amin. Ako na ang sasagot ng lahat ng mga katanungan mo. Ano ba ang una mong gustong malaman? Itinutok na Leticia ang baril sa lalaking ito. Totoo bang kayo ang pumatay sa pamilya namin? Sagutin niyo yung totoo. Kung hindi, magkakamatayan tayo rito. Pwede bang kumalma ka muna? Hindi kami ang kalaban mo rito. Saang agency ka ba nakasako pa? Sa agency ba ni Paul de la Cruz? Kanang kamay siya ni Governor Teroso. Alam mo ba yun? Hindi. Pero kilala ko ang mga tinutukoy mong tao. Pwede ba?
Huwag niyo nga akong pinapaikot-ikot. Hindi ka namin pinapaikot, Miss Clark. Totoo ang lahat ng mga sinasabi ko. Ginagamit nila ang apelyido namin dahil may galit sa amin ang governor na yon. Kaaway siya sa politiko ng ama namin hanggang sa pinapatay niya ang mga magulang namin nung nakaraang taon lang. Walang sinasanto si Miguel Teroso. Siya ang tunay na kalaban natin. Siya ang nagpapatay ng kalahati ng mamamayan sa ilang barangay. Kaya maraming taong galit sa amin na dahil sa kagagawan niya mismo. Ngayon, sa tingin ko, ginagamit ka nila para ubusin kaming mga Anderson. Bakit? Bakit nadamay kami sa gulo niyo, ha? Bakit pati ang mga pamilya namin tinatamay niyo? Ang tunay na dahilan niyan ay para ang kainin ng gobernador na yon ang lupain niyo. Alam ko kung gaano kagahaman ng taong yun. Kaya mag-iingat kayo ni River. Lalong-lalo ka na. Kapag nalaman nila may nalalaman ka na patungkol sa kanila, ulo mo na ang isusunod nilang pababagsakin sa lupa. Mga walang hiya sila. Mga hayop. Mga walang puso. Kaya pala kating-kati silang maubos namin kayo. Kami pa rin palang talunan sa huli. Mga gahaman sa pwesto't kayamanan. Ngayon alam ko na ang totoo, humanda yung Teroso na yan. Ipaparanas ko sa kanya mga maagang pagpunta niya sa impyerno. Magdahan-dahan ka sa mga ikinikilos mo, Miss Clark. Hindi mo pa alam kung may nakalaang balak pa sa'yo si Governor Miguel Teroso. Ang gusto ko lang, maganda ka. Ihanda mo ang sarili mo sa pwede niyang gawin sa'yo. Alam kong meron at merong parusang ihahain sa'yo. Once na ma-disappoint siya sa'yo. Kakambal mo si Larissa Clark, tama ba ako? Paano mo nalaman? Nabalitaan namin na nangyari sa kanya. Ang sabi ng isang witness na nakausap ng isang tauhan ko. Binayaran daw siya ng sekretarya ni Teroso para manahimik. Dahil kung hindi, buhay na daw ang kapalit. Sa wakas ay unti-unti na ring ibinababa ni Leticia ang kanyang hawak-hawak na barel. Hanggang sa ibinalik na lamang niya ito sa kanyang bulsa, sa likuran ng kanyang pantalon. So all of the sudden, tama pala ang hinala ko na may foul play na nangyayari. Yun na nga. Lahat ng pagpatay na naranasan nyo ay kagagawan nyo ni Miguel Teroso. Wala kaming kinalaman doon. May magpapatunay sa lahat ng kasamaan niya. Tatatlong lalaki sila at kailangan nyo silang protektahan lalong-lalo na ngayong papalapit ng eleksyon. Maaari nilang kilitin ang buhay ng tatlong lalaking yun na walang nakakaalam. Malinis kung magtrabaho ang mga tauhan ni Miguel Teroso. Kaya kailangan mo talaga mag-ingat ng husto kapag balak mo magiganti sa kanila. Sinubukan na namin siyang kalabanin, pero nabigo kaming dalawa ni Rister. Ngayong nandito na ang bunso naming kapatid na si River, susubukan ulit naming tapatan ng lakas ni Miguel. Mas okay pa siguro kung kasama ka sa amin para mapatalsik na siya sa pwesto niya. Hindi siya gumagawa ng maganda para sa bayang sinasakupan niya. Kung hindi, sinisira niya at inaangkin ang lahat ng mga lupa na hindi naman sa kanya. Pati ang yaman ng iba, kinukuha na niya. Kaya kailangan na nating kumilos. Sige, sasama na ako sa inyo. Ipakita niyo rin sa akin ang lahat ng patunay na totoong ang kakampi ko kayo at hindi mga kaaway. Mga negosyante kami, Miss Clark. Wala kaming panahon para gumulo ng buhay ng iba. May mga sarili kaming kumpanya. Kaya, paano kami gagawa ng masama? Kung pati love life namin ay hindi namin maasikaso. As in, wala ka pang asawa, Mr. Anderson? Umiling si Roland. Wala pa. Wala din akong anak. Siguro sakalang magkakaroon kapag nalinis na namin ang apelyido namin sa paningin ng mga tao. Sana nga mangyari yun para naman maranasan ko ng magkaroon ng mabuting asawa. Ikaw ba? Wala ka pa bang boyfriend? Wala pa po, Mr. Anderson. Wala po akong time sa mga ganyang bagay. How about River? Ayaw mo ba sa kanya? Napalingon si Leticia sa gawin ni River. Hindi ko po siya type. Masyado po siyang mahangin. Kaya kung magkakaroon po ako ng boyfriend, sinisiguro ko po na hindi ako mapupunta kay River. Sumali na sa usapan ng dalawa si Rister na pangalawang kapatid ni River. Sa gwapong taglay ni River, aayawan lang pala siya ng isang maangas na babae. Wala. Mahina ka pala sa babae. Naiiling na sumagot si River sa kanyang pangalawang kapatid. At least hindi ako playboy na gaya mo. Batino at kaya kong maging loyal kay Leticia. Maarte lang kasi talaga yung babaeng na yan eh.
Ayaw pa akong piliin, napaka-choosy. Akala mo naman maganda talaga. Inirapan ni Leticia si River. Wala ka lang magawa kasi ayaw ko sa'yo. Anong choosy? Alangan naman pumili ako ng gaya mo na piling, di ba? Tss, kapal naman ang mukha mo kung magugustuhan kita. Natawa na lamang ang panganay at pangalawang mga kapatid ni River, habang siya naman ay napapailing na lang. Ang sarap pala maging hipag nito eh. Ayaw pa kasi nilang tanggapin na sila talaga para sa isa't isa. Pangaasar ni Rister kina Leticia at River. Napahawak na lamang ng kanyang magkabilang sentido sa Leticia. Kung malala ka na pala, mas malala pa pala mga kapatid mo. Reklamo niya kay River. Lumipas ang 2 linggo na at naging malapit nga ang loob ni Leticia sa 3 magkakapatid. Ipinaliwanag na rin ni Leticia ang patungkol sa gobernador sa pinsan nito na si Ivan. Noong una ay hindi ito makapaniwala, hanggang sa naglapag na ng mga patunay si Leticia at dito lang nalinawan si Ivan sa lahat. Pati siya ay umanib na rin sa mga Anderson. Lumipas ang 2 buwang pagsasanay at paghahanda, ang plano ng 5 ay naayos na rin. Handa na rin ang lahat ng kanilang mga kasamahan sa paglusob nila sa mga tauhan ng tusong gobernador. Ethan, ako na ang bahala kay Gob Miguel Teroso at kayo na maglilid sa buong team natin. Ani itong si Leticia sa binata na si River bago sila makaalis ng mansyon. Sabay-sabay silang umalis sa lugar na yon. Magdidilim na ng bumiyahe sila papunta sa lokasyon kung saan naroon ang tinatarget nilang gobernador. Naghintay lang sila sa malayo nang sumapit na ang dilim. Nababalot ng ingay ang buong venue ng event kung saan dumalo ang gobernador. Dito na pumesto ang lahat ng mga kasabahan ni Leticia, kasama na ang 3 magkakapatid na Anderson. Si Ivan naman na pinsan ni Leticia at nasa nakahiwalay na ban. Siya ang magiging mata sa lokasyon ng mga kalaban nila. Pumesto na sa isang gusali si Leticia, dala-dala ang sniper rifle na kanyang gamit at ilang mga bala nito. Nang makuha na niya ang tamang spot kung saan tatama mismo sa ulo ng gobernador ang palang kanyang makakawalan, ay naganda na siya. Saktong-sakto ang pagdating at ang oras ng paghahanda ng grupo nila dahil ngayon pa lang, kadarating pa lamang ng gobernador. Nagbigay na ng senya si Leticia na maghanda na ang buong grupo dahil uumpisahan na niya ang paghiganti niya para sa kanyang mga magulang. Maluhaluhang hinawakan ni Leticia ang sniper rifle na kanyang gamit at ito'y tinutok na sa ulo ng gobernador. Naghintay lamang siya ng ilang segundo at nang makalabas na ng kotse ang gobernador at pinasadahan na ng putok ng baril sa ulo ang gobernador. Nasaksihan ng lahat ng mga tao sa lugar na iyon na nangyari. Natumba ang gobernador at isa-isa nang nagpaputok ng kanilang mga baril ang mga kasamahan ni Leticia. Ang lahat ng mga bodyguard ng gobernador ay namatay. Walang natira sa lahat ng mga tauhan ng gobernador. Napangisi na lamang si Leticia. Ngayong wala ka na, isasabay na namin ang kahihiyang ginawa mo sa lahat ng mga kinitilan mo ng buhay, Gobernador Miguel Teroso. Ipapaalam namin sa buong mundo na karapat-dapat kang mawala sa pwesto at patayin tulad ng ginawa mo sa pamilya ko, hayop ka. Gigil na sabi niya habang naluluhang mahigpit na hinahawakan ang ginamit niyang baril. Ngayong wala ka na, isusunod ko naman ang walang hiyamong kanang kamay. Dugtong niya saka mabilis na bumaba ng abandonadong gusaling iyon. Pinaandar niya ang kanyang motor at saka mabilis na umalis. Napansin nito ni River kaya sinundan niya ang dalaga. Ang mga kasamahan naman nila ay agad nang nagsialisan sa lugar na yon bago pa dumating ang mga pulis. Mabilis ang pagpapatakbo ni Leticia ng kanyang motor at nakita niyang may sumusunod sa kanya. Hindi na lang niya ito pinansin dahil kilala naman niya kung sino ito. Kaya't nagpatuloy lang siya sa pagmamaneho. Hanggang sa makarating na sila Leticia sa opisina ng kanyang dating amo na kanang kamay pala ng kaaway nila. Sumenya si Leticia na kasunod sa kanya na huminto muna. Sumunod naman ito. Mabilis na pinasok ni Leticia ang opisina ng kanyang boss. Nakita niya nakatulog ito. Dahan-dahan niyang dinukot ang kanyang baril at saka ito ay tinutok sa ulo ng kanyang boss. Dahil nakakabit dito ang silencer,
Walang makakarinig ng mga putok ng baril na pinaulan ni Leticia sa ulo ng kanyang boss. Noong siya pa lamang ay walang kaalam-alam sa lahat ng mga anomalyang pinaggagawa nito sa ibang tao. Paalam Sir Romel. Salamat sa panlolokong ginawa niyo sa akin. Natutuwa ko. Kaya tingnan mo yung sarili mo ngayon. Tinulungan na kitang matulog. Habang buhay. Malamig na sabi ni Leticia bago niya tuluyang lisanin ang gusaling iyon. Lumabas mula sa sasakyan nakasunod kay Leticia kanina ang binatang si River. At dalidaling lumapit sa dalaga. Leticia, okay ka lang? Ano ginawa mo doon? Tanong niya rito. Malamig na tumitig sa mga mata ni River sa Leticia. Tinulungan ko lang na matulog habang buhay yung tarantadong yun. Ayoko matira pa siya. Bunga ng panloloko na sa akin yung ginawa ko sa kanya ngayon. Sleepwalk na lang sa kanya hanggang sa makarating siya sa impyerno. Sagot ng dalaga sabay sakay na sa kanyang motor at ito'y pinaharurot na ng mabilis. Agad naman itong sinundan ni River. Hanggang sa makarating si Leticia sa isang sementeryo. Pumasok ang dalaga rito at humagulgol na tumapat sa 2 puntol. Panay lang ang iyak ng dalaga. Ang tanging nagawa na lamang na River ay hintayin humupa ang bigat at galit sa puso ni Leticia. Ngayon ay kitang-kita ng binata ang tunay na nararamdaman ng dalaga. Mapait na napangiti na lamang sa River. Kakayanan natin ito, Leticia. Pati ako, namimiss ko na rin sila Mommy at Daddy. Ang sakit lang isipin na wala na pala akong dadat ng mga magulang. Malungkot na bulong ni River. Hanggang sa pumatak na ang kanyang mga luha at patuloy na umagos mula sa kanyang mga pisngi. Lumipas ang ilang buwang walang naging komunikasyon sina Leticia at River nang matapos ang pangyayaring iyon. Nakulong ang ilan pang sangkot sa kaso na kinaharap ng 3 magkakapatid na Anderson. Kasama na ang kaso na nangyari sa buong barangay na dating tinitirhan nila, Leticia. Ang kaso ng mga pumatay sa gobernador ay tila parang bulang bigla na lamang nawala sa mga utak ng mga nanunungkulan nang makita nila ang lahat ng mga ebidensya. Laban sa gobernador na ginantihan mismo nila Leticia, ngayon ay masarili ng maayos sa buhay si Leticia. Ganon na rin ang kanyang mga nakasama sa misyong kanilang ginawa. Hanggang sa isang araw nagulat na lamang si Leticia nang may makita siyang bulaklak sa tapat ng pinto ng kanyang bahay. May maliit na card dito. Sa style pa lang ng pagkakasulat, alam na ni Leticia kung kanino galing ang bulaklak. Hanggang ngayon ang sweet niya pa rin. Sana hindi siya magbago tulad ng mga lalaki na kilala ko noon. Nakangiti niyang bulong sabay amoy sa mga bulaklak na kanyang natanggap. May nakasulat ring address sa card na nasa bulaklak at ito ang lugar na ito ay kung saan sila unang nagkakilala. At nagkita ng taong nagbigay ng bulaklak sa kanya. Ito'y walang iba kung hindi si River Ethan Anderson, na isa ng ganap na manliligaw na ngayon ni Leticia. Agad na nagbihis ang dalaga. Mabilis siyang lumabas ng kanyang bahay at agad na pumunta sa isla kung saan nag-umpisa ang asara nila ni River. Nang makarating na si Leticia sa islang iyon ay agad na hinanap ng paningin niya ang imahe ng binatang si River. Nang makita na niya ay walang ano-ano'y niyakap niya ito ng mahigpit. Nandito ko na pala, love. Bakit hindi mo man lang agad ako tinix? Bungad nitong si River habang nakayakap pa rin kay Leticia. Nang bumitaw sa pagkakayakap ang dalaga ay nakatikim agad ng mahinang palo sa braso si River. Paano ako makakapag-reply Alam mong nasa biyahe ako papunta rito, baliw. Oh, nandun na yung paborito mong kare-kare. Kumain ka ng marami Parang kumakain naman ako ng kaunti. Kailan mo ba ako nakitang kumain ng may isang takal lang na kanin sa plato ko? Oo nga no, lakas mo kasi kumain kaya tingnan mo yung katawan mo. Ano, tumataba na naman ako? Kung may problema ka sa katawan ko, manahimik ka na lang. Huwag kang didikit-dikit mamaya sa akin Huwag mo rin akong kakausapin. Ani Leticia kay River sabay takbo nito palayo sa binata. Napakamot na lamang sa kanyang batok sa River. Saka patakbong sinundan si Leticia. Wait love, alam mo ba kung nasan yung location ng kakainan natin? Kakain ako mag-isa, bahala ka sa buhay mo.
Wait, love naman eh. Hintayin mo naman ako. Ayoko, maghanap ka na makakainan mo dyan. Yung hindi ko makikita yung pagbuka mo Bakit naman, love? Sorry na. Pinahihirapan mo naman ako ng maluyo nito eh. Kasalanan mo naman kasi. Kaya magdusa ka, bahala ka dyan. Nang matapos ng naging usapan ng dalawa ay wala na silang naging imikan. Kumaing mag-isa sa isang resto sa Leticia nang dahil sa inis at tampo kay River. Nag-init lalo ang dugo ni Leticia na makita niyang may kausap na babae sa River. Nakaupo silang dalawa sa harap ng isang stall na nagtitinda ng mga burger at footlong. Mukhang tuwang-tuwa pa itong si River habang kausap ang babae. Sakto namang patapos na ng kumain sa Leticia. Nang matapos na niyang kainin ang in-order niya ay agad siyang sumugod. Napatayo na lamang sa kanyang kinauupuan si River nang makita sa Leticia. Love, teka lang, hindi ko pa naipapakilala sa'yo. Sino siya? Walang emosyong tanong agad ni Leticia kay River, ni hindi man na niya binigyan ng pansin ang kausap nito. Halata sa mukha ni River ang takot kay Leticia. Siya si Ria. Pinsan. Huwag mo siyang sasaktan, Dab. Pinsan ko yan, hindi ko yan babae. Pilit nang ngumiti si Leticia. Hindi naman ako mananakit. Naninigurado lang. Nakakamatay ang selos eh. Pumapatay rin ako kapag nagsiselos. Kaya ayos-ayusin mo yung buhay mo kung ayaw mong maagang mabaog, Ethan. Opo, boss. Masusunod po, lab. Hanep yan. Boss na nga, lab pa. Talaga naman, oh. Grabe naman itong girlfriend mo, River. Bet na bet ko ang pagiging maangas niya. Singit ng pinsan ni River na si Ria. Sabay tingin sa gawin ni Leticia. Pilit na nakangiting nakipagkamay si Leticia sa pinsan ni River. Nice to meet you, Ria. I'm Leticia Clark, ang girlfriend ng ungas mong pinsan. Girlfriend nililigawan pa nga lang kita. Tumahimik ka, Ethan. Hindi kita kausap. Nakikita mo nakikipag-usap ako sa pinsan mo. Oo na po, boss. Sabi ko nga, hindi na lang ako iimik. Nanahimik na lang talaga sa River sa isang tabi habang si Leticia ay masaya nakikipagkwentuhan kay Ria. Maya-maya pa ay nagpaalam na rin ang kausap na dalaga ni Leticia at silang dalawa na lang ulit ni River ang natira doon. Tumingin sa gawi si River at Leticia at saka humalakupkip. Ano? Hindi ka pa ba sasama sa akin? Galit ka pa na naman sa akin na. Paano ako sasama sa'yo? Baka bigla mo akong barilin eh. Natawa na lamang sa Leticia nang dahil sa isinagot ni River sa kanya at sa reaksyon nito. Ano ka ba? Hindi naman ako galit. Naiinis lang ako minsan sa ugali mo. Sige na, tara na. Nagugutom pa ako. Kain pa tayo, love. Love? Totoo ba yung narinig ko kanina na girlfriend na kita? Oh, bakit ayaw mo ba? Hindi naman sa ganun, love. Nagulat lang po ako. Gayong confirm na masing masaya ako na finally natatawag na kitang girlfriend ko. May permission na akong angkinin ka bilang minamahal ko. Sobrang saya ko lang, love. Pangako hindi ako gagawa ng kahit na anong kaya gagalit mo. Maliban na lang kung may masabi na naman akong hindi maganda. Pagpapasensyahan mo na lang ako minsan. Love, sorry na rin kung may mga nasasabi akong hindi tama. Ano ka ba, love? Naiintindihan naman kita eh. Alam ko na hindi ka rin perpekto tulad ko kaya nagkakamali ka rin. Ang importante ngayon magkasama tayo at gagawa pa tayo ng maraming memories. Sobrang nagpapasalamat nga ako sa'yo eh. Kasi kahit na pangit ang background ko, tinanggap mo pa rin ako at minahal. Sobrang thankful ko lang kasi hindi ko lubos akalain na mahuhulog rin ako sa'yo. Na darating yung point na ipagdadamot kita sa iba. I love you, mahal ko. Mahal na mahal kita eh. Kaya tatanggapin ko kahit ano pa ang naging nakaraan mo at kung sino ka pa. Ang bait talaga ng boyfriend ko. Kaya dyan ako nahulog sa'yo eh. Sa sobrang pagiging understanding mo. Tapos ang gwapo mo pa. Tsaka ang bango-bango mo. Nakaka-addict yung amoy mo, love. Ani itong si Leticia na sinabayan niya pa ng pagsinghot-singhot sa katawan ni River. Love, ang daming tao, nakikiliti ako. Bakit kasi ang bango-bango mo? Para kang naligo sa pabango eh. Love, sadyang malinis lang po talaga ako sa katawan ko. Ayokong maamoy mo akong mabaho at nangangasim-ngasim. Ang gusto ko, kapag katabi kita,
Hanap-hanapin mo yung amoy ko. Hindi ka nga nagkamali, talagang hahanap-hanapin ko ang amoy mong to. Lalo na kapag bumalik ka ng California. Mamimiss kita. Mas mamimiss kita. Hindi naman sapat yung video call sa akin eh. Mas gusto ko pa rin na nakakasama kita. Eh kung lumipat ka na lang kaya sa California, gusto mo ba? Para makasama na kita doon. Huwag na. Okay na ako dito sa Pilipinas. Saka na lang ako lilipat papuntang California kapag naayos ko na ang lahat ng mga kailangan kong ayusin sa kumpanya ko. Gusto mo bang tulungan na po kita? Ako muna ang sekretary pa sa mga susunod na araw. Para madali kang matapos. Thank you so much, love. But I can fix it. I can do it on my own. Wala ka bang tiwala sa akin na kaya ko? Meron akong tiwala sa'yo, love. Malaki ang tiwala ko sa'yo. Kasing laki ba ng... Love, ang bastos ng bibig mo itigan mo yan. Hindi ako natutuwa kapag nagiging ganyan ka. Natawa na lamang si Leticia na dahil sa naging reaksyon ni River. Bakit? Hindi naman ako inosente. Hindi na tayo bata. Alam ko naman yun. Huwag ka lang bigla-biglang nagiging ganyan lalo na't nasa public place tayo. So in private, pwede. Ilugar mo kung magbibiro ka ng ganyan, love. Kaunti lang naman ang tao dito eh. Kaunti nga pero public place pa rin to. Sa susunod na magbiro ka pa ng mga ganyang bagay, kukuha na ako ng tape. Bakit? Lalagyan mo ng tape yung bibig ko? Joke lang naman eh. Napaka-OA mo. Hindi po, boss. Ititape ko kasi yung bibig ko para hindi na ako makapagreklamo sa'yo. Nakakatakot ka pa naman kung magalit. Subukan mo lang talagang gawin sa akin yan. Wala lagot ka talaga sa akin. Hindi na nga po ko kukontra, boss. Kiss mo na lang ako. Ayoko nga. Nasa public place tayo oh. When you're being naughty, even if you're doing it on public places, okay lang sa akin kasi kapag umangal ako pa ang masama. Tapos kiss lang naman ang hinihingi ko. Ayaw mo pa. Nakakatampo ka naman, love. Sus, nagtatampo ka pa. Pang mahihina lang yun ng mga tao. Tignan mo ko. Maangas pa rin hanggang ngayon. Bawal kasi ako maging maangas kapag kasama kita. Matagal na matagal ang angas ko sa'yo. Sa ganda at astig mo ba naman? Talagang mapapatras na lang ako sa'yo. Tama na nga yan. Nagiging bolero ka na naman eh. Hindi ako nagbibiro Totoo naman yung sinasabi ko. Tiklop na tiklop nga ako sa'yo eh. Talaga lang Never mo akong sasaktan. Bakit naman kita sasaktan? Mahal na mahal nga kita kaya bakit ko naman gugustuhin saktan ka? Naninigurado lang ako na hindi mo talaga ako sasaktan. Dahil kapag ako sinaktan mo, alam mo naman na dapat ang mangyayari sa'yo. Kapag ako rin ay pinagpalit mo, umanda ka. Malalagot talaga sa akin yung alaga mo, sinasabi ko sa'yo. Kaya walang lumalapit sa aking babae. Makita ka lang nila, nangingilabot na sila sa takot. Natatawa na lang talaga ako sa mga nagiging reaksyon nila kapag nakikita ka. Natatakot sila bigla. Nagtawa na magkasintahan ng dahil sa naging usapan nilang dalawa hanggang sa biglang nagtanong si Leticia kay River. Ano bang nagustuhan mo sa akin at niligawan mo ko? Seryosong tanong to Ayusin mo yung sasagot mo kung hindi, pipigwasan kita. Hindi ko rin alam, love. Basta nung nakita kita, nagandaan ako sa'yo. Alam kong medyo lasing ako nun pero tandang-tanda ako yung mukha mo nung gabing nakilala kita. Bad trip lang ako nun pero palihim na kitang hinahangaan. Lalo na nung nakita kitang pumorma. Ang astig mo kaya sa bawat suot mo, love. Kaya nung nakilala ko kung sino ka, hindi ako nagdalawang isip na mapalapit sa'yo. Inaangan na kasi kita simula nung unang araw na nagkakilala tayong dalawa. Ang sarap mo rin kasing kasama. Kaya siguro, madali ako nahulog sa'yo. Napapasaya mo ko kapag kasama kita. Sus, napaka-bolero mo talaga Totoo nga kasing maganda ka, love. Nabighani nga ako sa ganda mo eh. Nakuha mo ako sa matalim na tingin mo. Ang weird pero totoo yun. Kinikilig ako kapag inirapan mo ako. Natutuwa ako kapag naiinis kita. Talaga ba? Sige, araw-araw na ako magiging tahimik. Even you don't want to speak, your eyes speak louder than your mouth. Talagang iniinis mo ko Baka gusto mong hindi kita kausapin ng ilang linggo dyan. Sinusubukan mo talagang ubusin ang pasensya ko
Humagalpak ng tawa si River. Ang cute mo talagang mainis, love. Ako'y tigil-tigilan mo, Ethan. Kapag ako talaga napuno sa'yo, makakatikim ka ng malakas na hampas mula sa akin. Titigil na nga ako eh. Baka totohanin mo yung pananakit mo, kawawa naman ako sa'yo, love. Eh di labanan mo ko. Ayoko po, hindi ako nananakit ng babae. Sorry na po kasi. Huwag na pong magalit sa akin, binibiro lang naman kita eh. Hindi ako natutuwa sa mga biro mo Ayus-ayusin mo yung mga joke mo. Malapit na kitang mahampas ng kamay ko. Hindi na nga ako magbibiro, nagagalit ka naman. Hindi kasi nakakatuwa eh. Eh kung gawin kaya sa'yo, kunwari magbibiro ako na puputulin ko yung mga alaga mo, matutuwa ka ba? Hindi, diba? Kaya ayusin mo yung mga joke mo. Imbis na matuwa ako, naiinis ako eh. Oo na, boss. Ayusin ko na. Moody ka na naman eh. Hindi na kumibo pa si Leticia at inirapan na lang niya si River. Nagdadabog siyang pumunta sa isang hotel na naroon at doon na siya tumuloy nang makakuha siya ng bakanting kwarto. Si River naman ay napakamat na lamang ng kanyang ulo. Susuyuin na naman niya kasi kinabukasan ng girlfriend niyang si Leticia. Hindi na ito bago kay River dahil kahit noong nanliligaw pa lang siya sa dalagay, ganito na si Leticia sa kanya. Nagiging marupok naman si Leticia kapag nilalambing na siya ni River. Ang pagsasama nila ay nagtagal nga at hindi naging imposibleng mas minamahal pa ni River si Leticia. Kung minsan ay naiiyak na lamang siya at kapag nakikita siya ni Leticia na umiiyak ay sinusuyo naman siya ni River. Sa araw-araw na nangyayari sa kanila na laging may tampuhan, natatawa na lamang sila kung minsan at mas naging matatag pa ang relasyon nilang dalawa. Wakas! If you like the story, please like and subscribe for more wonderful stories. Paalam!